Ang Stoicismo ay isang sinaunang pilosopiyang Griego na nagtuturo ng disiplina sa isip at damdamin upang makamit ang tunay na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Isa sa pinakakilalang turo ng Stoicismo ay ang ideya na hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa ating paligid, kundi ang reaksyon lamang natin sa mga ito. Sa panahon ngayon, kung saan kaliwat kanan ang problema mula sa traffic, pressure sa trabaho, hanggang sa social media na puno ng comparison at inggit, mahalaga ang aral ng Stoicismo na nagsasabing, kung gusto mong manatiling kalma, alamin kung alin ang kontrolado mo at alin ang hindi. Halimbawa, kung na-stranded ka sa gitna ng ulan at traffic, may dalawang opsyon ka, mainis at magreklamo, o tanggapin ang sitwasyon at gamitin ang oras para magmilay, makinig sa podcast, o simpleng huminga ng malalim. Sa simpleng paghahati ng kontrol at hindi kontrol, nababawasan ang pagkabalisa. Ang pagkalmado ay hindi pagiging manhid kundi pagiging matalino sa pagpili ng reaksyon. Sabi nga ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung madalas tayong padalos-dalos sa damdamin, tiyak na mabilis tayong mapagod. Pero kung gagamitin natin ang Stoic na prinsipyo ng pag-iisip bago kumilos, mararanasan natin ang katahimikan ng loob kahit ang mundo ay maingay at magulo. May isa pang mahalagang turo ang Stoicismo, ang ideya ng amor fati o pagmamahal sa kapalaran. Hindi lang ito simpleng pagtanggap sa mga pangyayari, kundi isang mas malalim na pagyakap sa anumang mangyari, mabuti man o masama. Kapag tinanggap natin ang kaganapan bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng buhay, hindi tayo basta-basta natitinan. Halimbawa, kung nawalan ka ng trabaho, pwedeng tingnan ito bilang dulo ng isang bagay, ngunit maaari rin itong maging simula ng bago. Kung iisipin mo ito sa lente ng Stoicismo, may kapangyarihan kang gawing positibo ang kahit anong negatibong karanasan. Ang pagiging kalmado sa ganitong panahon ay hindi nangangahulugang walang emosyon, kundi may mas malalim na pangunawa na ang lahat ay pansamantala at bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Sa tuwing may pagsubok, gamitin mo ito bilang oportunidad para palalimin ang iyong loob. Kung iniwan ka ng isang mahal sa buhay, kung nasaktan ka, kung nadapa ka sa iyong pangarap, sabihin mo sa sarili mo, ito ay bahagi ng landas ko at hindi ko ito kaaway. Ang pagtanggap sa kapalaran ng buong puso ay nagbibigay sa atin ng lakas upang manatiling kalmado, hindi dahil tayo ay mahina kundi dahil tayo ay matatag sa kabila ng lahat. Ang Stoicismo rin ay nagtuturo ng negative visualization o ang pagsasanay ng isip sa posibilidad ng pagkasira, pagkawala at sakuna. Sa unang tingin, parang negatibo ito, pero ang layunin nito ay ihanda ang ating isipan. Kapag inisip mong maaari kang mawala ng cellphone, ng trabaho, ng kalusugan o ng mahal sa buhay, mas pinahahalagahan mo ang kasalukuyan. At kapag dumating man ang pagkasira o pagkawala, hindi ka masyadong mabibigla. Sa ganitong paraan, nananatiling kalmado ang isang Stoic hindi dahil wala siyang pinagdadaanan, kundi dahil napaghandaan niya ito. Ang kalmadong reaksyon ay resulta ng paulit-ulit na pagsasanay sa sarili, sa tuwing may bumangga sa iyo sa kalsada, sa tuwing may bumanat sa iyo sa social media, o sa tuwing may planong hindi natuloy, hinihinga mo muna ng malalim, iniisip mong, ito ay hindi ko kontrolado at saka mo pinipiling magpakatino. Isa itong disiplina na parang ehersisyo ng katawan, sa simula ay mahirap, pero habang tumatagal ay lumalalim ang iyong kakayahang manatili sa gitna ng unos. Ang taong may ganitong uri ng pag-iisip ay hindi mabilis magalit, hindi basta natataranta, at hindi madaling masaktan ng opinyon ng iba. Sa halip, nagkakaroon siya ng matatag na loob na parang batong di matinag kahit ng pinakamalakas na bagyo. Hindi rin maikakaila na malaking bahagi ng Stoicismo ay ang pag-iisip ukol sa kamatayan. Memento mori, alalahanin mong mamamatay ka, ay hindi babala kundi paalala upang mamuhay ng mas may lalim. Kapag naaalala mong may hangganan ng lahat, mas pinipili mong huwag mag-aksaya ng galit, inggit, o pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin.
Kapag naiisip mong maaaring ito na ang huling araw mo, mas magiging mapagpasensya ka sa mga tao, mas magiging mahinahon sa mga problema, at mas magiging masaya sa mga simpleng bagay. Ang stoic na paraan ng pamumuhay ay isang matapang at mapayapang pagtanggap na hindi natin hawak ang bukas, kaya dapat natin kontrolin ang ngayon. Kung alam mong bawat araw ay mahalaga, bakit mo hahayaang sirain ito ng isang walang kwentang argumento? Kung alam mong ang oras ay hindi na maibabalik, bakit mo ubusin ito sa pangungutya, pag-aalala, o galit? Ang pagkalmado ay hindi nangangahulugang wala kang pakialam, kundi alam mong ang lakas mong ginugugol sa galit ay mas mainam pang gamitin sa pagmamahal, pagninilay, at pagtulong sa iba. Sa ganitong pag-iisip, ang stoic ay hindi malamig, kundi mainit ang damdamin sa mga tamang bagay, at tahimik sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa huli, ang pagiging kalmado ay isang sining at agham na pinagsasama sa stoicismo. Hindi ito bigla ang mararating, kundi unti-unting hinuhubog sa araw-araw na pagpili. Pipiliin mong huwag sumigaw kahit ikaw ay naiirita. Pipiliin mong ngumiti kahit nasasaktan. Pipiliin mong tumahimik sa halip na gumanti ng masama. At sa bawat araw na pipiliin mong maging stoic, isa kang hakbang palapit sa tunay na kapayapaan ng loob. Ang modernong buhay ay puno ng alon, deadline, balita, pressure, trauma, ingay, ngunit ang stoic ay parang matibay na barko na hindi lumulubog. Ang sikreto ay hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa bagyo ng may tapang at kalinawan. Kapag nakasanayan mo ng tanungin ang sarili mo sa bawat sitwasyon, kontrolado ko ba ito? Kung hindi, bakit ko ito alalahanin? Unti-unti kang magiging mas tahimik, mas makapangyarihan, at mas matatag. At kapag kalmado ka, mas malinaw kang makakapag-isip, makakakilos, at makakatulong sa iba. Sa panahong puno ng kaguluhan, ikaw ay magiging simbolo ng katahimikan. Hindi dahil ikaw ay perpekto, kundi dahil pinili mong tahakin ang landas ng stoicismo, ang daang tahimik, matatag, at puno ng karunungan.